Hello guys, so kumusta? So malapit na ang Halloween. Naalala ko dati kapag malapit ang Halloween, nanonood ako ng Magandang Gabi Bayan eh. So sa Halloween special natin guys ay magte-test ako guys ng mga games dito sa ROG Xbox na AliX. So itong mga games na to guys, ito yung mga paborito ko na mga horror games. Okay, so yung iba dito luma, yung iba dito mas luma, yung iba dito sobrang luma. Kasi nga guys, again, mahilig ako sa mga lumang games. Kung saan ko kinuha itong mga games na to, sa secret app ko lang kinukuha yan. Kasi pag binili ko yan, baka kulang pa yung 100,000 ko sa dami ng games na madadownload mo. Pero at least sa secret app guys ay natitesting mo siya. Tapos pag nagustuhan mo siya na talagang gustong gusto mo, syempre bilhin mo naman yung games. So hindi ko na guys i-elaborate kung ano yung secret app. Alam niyo naman kung ano ibig ko sabihin doon. So sa mga gusto nila mag-avail nun guys, so ipa-flash ko na lang again sa screen kung saan ba guys na-avail yung secret app. So bukod guys sa Contra, ang isa sa mga paborito ko na mga games ay mga horror games. Kahit naman sa pelikula. Actually guys, marami na rin ako mga natapos na mga games na horror. Yung iba naman dito guys ay katulad nyo, sinimulan ko lang pero hindi ko siya tinatapos. No, pero ito guys, pakita ko sa inyo yung mga paborito ko na mga horror games. So yung mga tinesting ko na dati, hindi ko na iti-testing ngayon, kamukha nung Last of Us 2. Tapos yung Silent Hill F. Yan, so hindi na natin niya iti-testing kasi nga mga na-testing na sila dati. Okay, so simulan natin. Syempre, ito muna tayo, Resident Evil 2 na isa sa pinakamagandang horror game. Actually, ang nag-refer sa akin ito yung asawa ko. Kasi nung bata nga ako, wala akong pangrenta ng PlayStation. Kasi ang pera ko nung dati ay 25 pesos lang. Ang renta ng PlayStation dati ay per hour 25 pesos. So isang oras lang guys ang time na pwede ako. So kapag mga RPG games kamukha ng Resident Evil, sigurado yan hindi pa ako nakakalabas nung mansion o nung police station ay ubos na yung oras ko. Tapos sasabihin naman ng iba na, sir, meron naman memory card eh. Wala nga akong pangrenta ng PlayStation eh. Memory card pa kaya? Ito, nung ni-remake tong Resident Evil 2, nilaro ko to. Bago to mag-pandemic, alam ko eh, 2018, 2019, natapos ko siya. Ang nagtuturo sa akin ito, yung asawa ko. Kasi dati, nahihirapan ako sa mga puzzle games talaga. Kaya hindi ako masyadong mahilig sa mga puzzle games. Kasi nga, wala pang YouTube dati. Di ba kapag hindi mo alam yung gagawin mo dati, binabasa mo yung tips and tricks. Kung inabutan nyo yun ha. So, skip na natin to guys. So kung yung mga mahilig sa horror games, no, so ito yung mga recommended ko, which is sigurado na palaro nyo na to, itong Resident Evil 2, no. Pero sa mga hindi pa nakakaalam, pakita ko na rin sa inyo, syempre. Yan, so ang settings natin ay naka-medium. So hindi ko na guys i-set up yung mga yung mga settings dito. Kung ano yung default na pinakita nung game na settings, yun na lang tayo kaagad. Kasi ang vlog na to guys ay mga recommended ko na mga horror games ulit, no. So wag na tayo guys sa setup para hindi tayo masyadong tumagal, no? Kasi sigurado ko tatagal tong vlog na to kasi ang dami kong paboritong horror game. Okay, so punta tayo dito. So itong Z2 Extreme na to, mas malakas pa doon sa laptop na unang pinaglaruan ko nito. You alright? Spoiler, madi-deads rin yan. Don't move. I'll be back for you. Nakakatuwa tong laro na to kasi sa isang lugar lang siya umikot eh. Doon lang sa police station. Nalilito kasi ako eh. Mansion, police station, mansion, police station. Yung mansion yata sa RE1 na wala pa ring remake hanggang ngayon. RE2, RE3, RE4. Yung mga natapos ko eh. Resident Evil 5, di ko siya natapos kasi tinamad na ako. Yung may kasama siyang babae na. Si Chris Redfield. Pero malayo na rin ako dun eh. Freeze! I'll shoot! Ito kakaiba oh. Kahit barili mo sa ulo, hindi mo mamatay. Shit! So hindi natin tatapusin yung mga games guys ha, kasi pag tinapos natin to, ang dami nito. Okay, key. Pero tingnan nyo yung frames, so ang taas. Wake up pa rin. May namatay rin sa wakas. Hala! Ano ba to? Hindi ba to namamatay? No way. This can't be. Yun, namatay rin. Kanina ka pa. Ito pala.
dati naiirita ako sa ganito no, Resident Evil 5, yung alam mo yung tatalon ka lang, kailangan mo pang ano, yung halimbawa tatalon ka lang sa hagdan or tatalon ka lang sa yung mas mababang lugar, kailangan mo pa i-press yung A eh. Hindi na lang pwedeng mahulog na lang kaagad o tumalo na lang dun sa hagdan. What the? Oh man, wala na akong bala. Alis yan. Bala kayo sa buhay nyo. Naka! Inis. Ayun, eto. Tapos ko rin yung version niya. Escape na nga natin to. Okay, wala pa. Oh man. Ang best na ako kinagat ah. Ayos na nga ako dito. Sabay daan. Woo! Puro kagat na. Tama na. Sobra na kayo. This is out of control. So ito guys, highly recommended to. Kung hindi mo pa to nalalaro, laruin mo to. Sobrang ganda nito. Sa lahat ng Resident Evil na nilaro ko, ito yung the best para sa akin ha. Para sa akin tong Resident Evil 2. Badaan dito, nakalimutan ko na. Sobrang tagal ko na itong nilaro eh. Ayun dito. Everybody. They've all turned. Parang sarap tapusin ito ulit ah. There it is. The station. Okay. So dyan muna tayo guys ha. Kasi haba talaga tong vlog na to. Sobrang dami kong recommended eh. So i-close ko muna siya guys. Pagkatapos ng Resident Evil 2, syempre ito naman Resident Evil 3. So ito natapos ko kaagad to. Sobrang daling tapusin ito. Kaya ang dami nagsasabi na lugi raw sila eh. Sa binili nila to eh. Kasi siguro mga 4 to 5 hours lang matatapos mo na to. Ako rin nagulat eh. Kasi Resident Evil 2 ang tagal niya tapusin. Tapos yung Resident Evil 3 na ina-expect ko na mas matagal tapusin. Nagulat na lang, tapos na kaagad eh. And madali tong laruin. Itong Resident Evil 3 hindi siya ganun kakomplikado kamukha ng Resident Evil 2. Yan, so pakita ko rin sa inyo to guys. Bakit first person? Dito first person na, third person to. Ayoko na mga ganitong game eh, mga first person. Skip na natin ang skip ah. So ito guys, highly recommended rin to. Kung halimbawa, isang buong araw ka lang maglalaro na pwede, di ba? Kasi nga busy ka na sa work mo. So ito, highly recommended to kasi matatapos mo kaagad to. Kasi di ba minsan, pangit rin yung mahabang game eh. Alam mo sa sobrang haba ng mga game, di mo na matapos. Ito guys, matatapos mo to isang upuan. So, ang frames natin nakukuha, 68 frames. So, again, di ko na tinitimpla kung ano na lang yung sinet para hindi tayo masyadong magtagal. Skip na lang natin ang skip ah. Yun, third person na nga. Oh. Sabi ng iba, hindi raw importante yung ganda ng graphics eh. Pero sa akin, importante yun. Kasi, imaginein mo naman, oh, buong araw mong titingnan yung screen. Diba? Brad, is that you? What the hell is that thing? Skip na lang natin, skip. Ano, ang arte pa tumakbo. Ayun, si Nemesis. Stars. Ito yung arte tumakbo. Oh, nag-i-stuttering. So again guys, ang vlog na to ay para dun sa mga recommended ko lang na mga horror games, no? Kasi nga undas o Halloween ngayon. Yan na naman si Stars. Stars. Try nyo to guys, tapusin, no? Magugulat kayo, tapos na siya. Isang upuan lang to. Ito yung ano eh, pag hindi siya OLED eh.
Medyo grayish talaga siya eh. Kamukha ng OLED. Ang ganda, ang ganda. Lalo pag HDR. Oh man. Boo! Nangyayari ba sa totoong buhay yun? Bagay, zombie nga, hindi naman totoo yun eh. Tanong pa ako eh, no? Yun, natabunan rin siya sa wakas. Ano ba yung settings ko dito? Ayan, naka-performance lang ako, hindi ako naka-turbo. Eh, lumang game na rin naman to, kaya kayang-kaya naman to ng performance mode lang. Jill? Over here! Oh, yun, si Jill nga. You okay? What was that thing? Damned if I know. But right now it's got a hard-on for the only 2 stars left in town. You and me. I'm not sticking around. Just look around you. The longer we wait, the more screwed we are. This all happened so fast. I don't know. One fucked up thing always leads to another. It's like Arclay on steroids. Hey! Hey, wait! Down here! Damn it! Run. How could this many people be infected? Brad! Oh man. Ang sarap eh, no? Pag lumabas na lahat ng game, tapos mga luma na siya. Hindi mo na kailangan maghintay ng ilang taon eh, para lang sa part 2 eh. So okay na siguro yun guys. I-close na natin to. Favorite to ng anak ko eh. Bendy and the Ink Machine. So nilaro ko to sa PS4, kaso hindi ko siya natapos kasi yung nasa PS4 na yon ay jailbreak. So kapag ka jailbreak usually ang game, syempre wala siyang update. So kapag walang update, pag nasa kalagitnaan ka na ng game, yung malapit mo nang matapos, tapos nasira yung game, eh hindi ka makapagreklamo kasi nga jailbreak lang naman yan. Okay, new game natin. So ito ang cool ng ano nito, ng graphics niya. Ito, pakita ko sa inyo. Ito yung mga naging paborito ng anak ko eh. Nagmana sa akin, mahilig sa horror eh. Sila Huggy Wuggy, sila Casey Missy, si Bendy, si Skibidi Toilet. Ayan o, ang cool di ba? Para siyang drawing. I'm here. Lakas oh. Let's see what 52 you find watts. you wanted me to see. Ito, highly recommended rin to. Puzzle game to eh. So 2021 ko yata ito nalaro. Got a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Bendy. Ayun o, yan si Bendy. Yan si Bendy. Lang pwede mo ito i-punch eh. Hindi pa pwede ngayon. Nga ba yung daan nito? Nakalimutan ko na. Medyo nakakalito to eh, kasi paikot-ikot ka dito eh. Saan ba ako galing? Ayan na, di ba? Simula pa lang naligaw na ako. Yan yung issue sa akin eh. Walang issue handled eh. Ako yung issue eh. Lagi ako naliligaw sa mga game eh. Kaya hindi ako pwedeng ano eh, walang YouTube, walang guide eh. Ang cool ng graphics no. Nakakatuwa. Saka dito pag nagra-run ka, kailangan mo itong i-hold eh, yung press. Tapos takbo. This lift could use a few dry cells. Ang ano niyan eh. Ang sakit sa daliri. Yun, so tama na tayo dito. Okay, kunin ko lang to. Tapos ilagay ko lang siya dito. Okay, kulang pa tayo ng isa.
Ayun. Let's see what you're hiding down there, old friend. Alam ko hindi ka makakatalon dito. Yan, hindi nga. Hindi. Okay, saan tayo punta? Balik na naman ako doon. Crouch, crouch, crouch. Crouch, walang crouch. Okay. Ha, hayaan mo na nga. Yan. So ito guys, highly recommended rin to, Bendy and the Ink Machine, no? So puzzle game siya na ganyan siya yung itsura niya, na parang third person, na first person view siya guys. Yan, so maganda to guys, try nyo to, Bendy and the Ink Machine. So meron na tong sequel na hindi ko pa nalalaro, no? Kasi nga ito nga hindi ko siya natapos dahil nga sa PS4 ay nag-error siya o nasira siya. Syempre jailbreak lang naman yun, kaya hindi tayo makapagreklamo. Okay? Okay, so next tayo ulit. Sayang to, itong Dead Space, oh. Paborito ko rin yan, pati itong Dead Island. Kaso hindi siya gumagana, hindi siya gumagana sa Secret Up. Ito hindi talaga siya nag-on kasi meron siyang EA Play. Ito naman, Dead Island, yung controls niya, kailangan mo pa i-setup kapag inayos ko pa yun, baka tumagal. So ito pa yung mga paborito ko na talaga gusto yung horror kong horror. Itong Outlast 1 at itong Outlast 2. So play natin to, itong Outlast 1. Grabe to. Kaya hindi ko to natapos kasi literal na natakot ako Sabi nga sa inyo guys, mahilig ako sa horror movie, pero grabe tong Outlast na to. So matagal na game na to, siguro mga 2010 pa to. Ayun, tingnan nyo man yung graphics to. Luma na siya. Yan, so naka very high naman siya. So resolution natin 1920 by 1080p. Yan, so i-keep natin yung settings, okay. So new game tayo, normal. So hindi ko ito matatagalin Kung malakas ang loob mo, laruin mo to Outlast. Walang panama dito yung Resident Evil. Pati yung isa pa, yung Amnesia. Grabe yung mga game na yon. Nakakilabot. Uy, naalala ko na naman to. No. This is a zombie. Parang hindi siya hindi siya zombie, para mga eksperimento. Yan, so tinatanong kasi ako ng anak ko So may lakas ng loob na kaya ako, natapusin na to. Nalaroin ulit to. Katakot talaga to, grabe to. Magiging Cocomelon Magiging Cocomelon yung Resident Evil dito pag kinumpir mo. Yun lang yung weapon mo, yung parang camera. Ganda pa rin ang graphics nito, sumasabay pa rin siya Okay. Ayun So may nakapaglaro na ba sa inyo at natapos na itong Outlast? Grabe, ang tibay mo. Objection na yung reporter's notebook containing your notes. Okay, ito yung reporter's notebook, notes. Okay, documents. Okay, sige. Hindi pa ito gumagana. Saan yung camera ulit dito? To open a door, press X. Ayun. To raise your camcorder, RB.
Alam ko dito sa gilid yung daan yan eh. So sana naalala ko pa kasi ilang years na nung huli ko tong nilaro. Ito nyo naman oh, atmosphere pa lang oh. Alam ko dito yan eh, o diba? Sabi ko na nga ba dito eh. Tagal na, mahigit 10 taon ko na yata to nung nilaro to. You can zoom in and out with, okay, zoom in, zoom out, zoom in, zoom out, okay. Sabi no, trespassing ka, ba't nasa loob ka? Tunog pa lang eh, no? Horror na eh. Aha, sandaan dito. Kalimutan ko na talaga to. Ayun, ganyan o. Diba? Ganyan itsura ba naman ng camera mo? O ng video mo? Infrared? Horror. Yun. Sarap dito laro yun pag naka-headset ka, tas gabing-gabi. Tas sa sementeryo ka. Abay daan dito. Ako doon sa labas. Hindi. Ito. Di rin. Crouch. Tagal na nang huli ko tong nilaro eh. Natuloy alam ko saan pupunta. Yan, basta. Kung malakas loob mo, laruin mo to. Itong Outlast. Close ko na nga to. Nikilabutan ako. So, next na horror natin, yan, Outlast 2. So, kung Outlast 1, laruin mo rin syempre Outlast 2. Syempre, matapang ka eh, di ba? Next naman natin, itong A Plague Tale. So, part 1, part 2, natapos ko to. Ang ganda nito. Ang ganda ng istorya nito. Tungkol to dun sa, ano eh, sa Black Plague. O yung parang nangyari sa ibang bansa, sa Paris ba yun? O sa London, na parang ang daming daga na sinakop yung bansa nila. Kaya ang daming namatay sa Black Plague. So ito, ilang beses ko na rin itong tinest na, nakita nyo na rin naman. Pero for the sake of ng vlog na to, na yung mga paborito ko nga na mga horror movie, I mean horror game. So ito, tinitest rin natin siya. Guys, highly recommended to para sa akin. Nung una ko tong makita, na-inlove ako sa pangalan pa lang nito eh. A Plague Tale. Ganda no? Pangalan pa lang oh. Minsan sa pangalan pa lang, malalaman mo na kung maganda o hindi eh. So pag naka-performance to, mode tayo, 46 frames. 47, ganun siya. Pag tinurbo natin to, mas gaganda yung frame rate nito eh. Pag mga horror, maganda mga 45 frames lang. Para mukha talaga siyang cinematic. Kasi hindi naman action ng horror eh. Pag action games, mga karera, so yun, maganda yun, mga 60 frames. Pero kapag ganito, 45 frames, mas konti yung frames, mas maganda. Pero wag naman 30 frames lang. Careful. Ayun o. By order of the Grand Inquisitor Vitalis. What was that? I saw something move over there. Ano ba yun?
Oh man, namatay. Dapat itong papatayin yung apoy eh. Okay, so yan guys. Highly recommended ko to. A Plague's Tale 1, saka yung 2. So, lipat na tayo ng bagong game na recommended ko. So, ito, Puppy Playtime. So, ano ba ang nakakatakot sa isang manika, no? So, malalaman niya sa Puppy Playtime. Ito naman, kung naigsian kayo sa Resident Evil 3, ito sobrang igsi na mga game nito. Siguro matatapos mo to mga 1.5 hour lang to 2 hours. Pero kung i-speedrun mo to, mga 1 hour lang to, matatapos mo na to eh. Grabe yung mga recommended ko ng mga game, no? Yung mga paborito rin ng anak ko. Tinapos ko to dati, tapos siya yung coach ko. Kasi pinapanood nyo to lagi sa YouTube eh. Nung siguro mga 3 years old lang siya nun. Ito yung nilalaro namin. Ako yung naglalaro, siya yung coach. Kasi hindi pa siya marunong gumamit ng controller nun. Pero ngayon, grabe, hustler na yan ako sa controller eh. Yan, so ito guys, working na siya na maganda. 76%. I mean 76 frames. Yung kanyang frame rate kanina 40 plus lang eh. Ito nga tayo. Ito mamaya mawawala ito eh. Okay? So ayan, napagana naman natin na maayos. So i-close na natin to. Ito, Silent Hill 2. Ito, natapos ko naman to guys dun sa laptop ko. Meron kasi akong laptop, Alienware. So gaming laptop yon, RTX 3070. So, doon ko siya tinapos kasi yung mga handheld nahihirapan dito eh. Doon, tinapos ko siya guys. Ang sarap sa mata. Grabe, 4K resolution. Tapos, mataas yung graphics. Walang ka-issue-issue talaga pag sa laptop. Siyempre, kapag ka-handheld naman, ang kinagandaan naman nito, ay nadadala mo kahit saan. Okay? Okay, so ito guys, again, natapos ko na to. Sobrang ganda nito. Sa wakas, nakita ko na yung pyramid head. Tapos dito, may dalawang world. Yung maayos na world and syempre yung pangit na world. So bukod doon, wala na akong sasabihin sa inyo para syempre tapusin yung mga game, no? Okay, download ng download. Yung iba, upgrade ng storage eh. Sir, gagawin kong 4 terabyte yung storage ko. Nabibitin ako sa 1 terabyte. Ano nakakabitin sa 1 terabyte? Install ka lang naman ng install, di mo naman tinatapos. Puro ka naman gameplay lang, game test. Parang ako, 5 minutes lang. After nun, tatama rin na. Alam ko yung style mo kasi style ko rin yan. Kaya para sa akin guys, okay na yung 1 terabyte lang eh. Ito pala, may frame generation dito. Yan, so on ko lang yung frame generation. Tapos resume. Yan, so kapag ka may frame gen guys yung mga games nyo, i-on nyo yun. Ayan o, 84 frames na siya, 80 frames. No? So taasan na natin, syempre yung settings natin, may FSR naman eh. Naka-frame gen naman eh. Yan, pwede na o, diba? Epic yan ha. 68 frames. Ayos, nice. May hindi lang ako mag-get sa laro na to eh, no. Merong isang babae dito, yung ano, yung malanding babae. Hindi ko alam ba't siya nilagay dito eh. Hindi ko alam kung anong point eh, ba't siya nandito. Okay, so kapag ito guys, 52 frames, 54 frames. So, ang Silent Hill guys ay kasing edaran to ng Resident Evil. Pero dito walang zombie. Dito parang mga lamang lupa or ewan ko ba kung ano matatawag natin doon. So may latest na lumabas ito, yung Silent Hill F, yung sa Japan. Pero bago nyo laruin yun guys, o kung nalaro nyo na yun guys, ito, recommended to guys. Hindi lang recommended, highly recommended to. So kung mahilig kang mag-exercise ng utak mo na mag-solve ng mga puzzle, ito guys, sobrang tindi nito sa mga puzzle. Na yan, doon na tayo kaagad. So pag naglalaro ko ng mga puzzle game, kasama ko yung wife ko. Kasi siya yung mahilig sa mga puzzle game eh. So ako lang yung tagalaro kasi hindi siya mahilig sa mga ganitong game na. Pero nung kabataan niya, mahilig siya sa ganito. Tapos ako na lang yung naglalaro ngayon. No? Tapos siya na lang nagsasabi sa akin kung saan pupunta. Yung katulad nito. So, saan nga ba pupunta dito? Alam ko dito eh. Ano? Bumalik ba ako? Pucha talaga. So, kapag ka may FSR and syempre frame generation guys, i-on nyo lagi yun. Kung walang ganon, magano kayo ng lossless scaling. Kailangan ko ba mag-interact sa'yo? Dito na nga tayo.
Okay, wala. No, it's just. Does it seem? Ganda ng game na to. Tapos ang weapon mo lang dito, yung stick lang. Pamalo lang. Ito ba ako galing? Lagi akong nalilito eh. Kahit sa totoong buhay, lagi akong naliligaw. Sabi naligaw na naman ako. Pag nakita ko yung well, naligaw ako. Mukha namang hindi. Oh, parang naligaw nga ako. Oh, hindi. Ano ba talaga? Ay, hindi. Lakas nito. Lakas ng Xbox ROG Alex. Sa Legion Go, saka yung isa kong laptop na pinagsisisihan kong bilhin sa buong buhay ko. Ang mahal-mahal nun. Tapos, hirap na hirap siya dito. RTX 3050 yun eh. Yung Asus na ano nga pangalan nun? Z13 Flow. Yung Asus Flow. Yung tablet siya. Tapos, Windows. Grabe yung pinag-iisihan akong bilhin yun. Yun yung sinuwap ko yon ng Alienware. Kasi ang Alienware guys, yan yung pangarap ko na laptop nung bata pa ako. And wala kang mabibiling Alienware sa SM. Mabibili mo yan sa ibang bansa. Buti na lang meron siya nun. So ang kailangan nung nakaswap ko ay mas maliit na laptop. Ako naman kailangan ko ng mas malaki, 17 inches na Alienware. Kaya yun yung napagkasunduan namin dalawa. And hindi naman ako nagsisisi doon sa Alienware. Yun naman is RTX 3070 nga. Yan ko dito yan eh. Daming lakad eh, no? Hello? Hello. Yan o, pag may white na ganyan, pwede ka mag-climb. O, di ba? Nung nilalaro ko to, nakakatulugan ko to. Nakakantok. Pero pag tumatagal naman, naayos naman siya. Gumaganda naman yung gameplay mo. Sa una talaga nakakantok eh. Kasi pag naglalaro ka, minsan kailangan mag-invest ng feelings eh doon sa game eh. Lalo na doon sa karakter na kinokontrol mo. Pag hindi mo masyadong trip yung karakter na kinokontrol mo, doon nagsisimula yung nakakaantok eh. Nakakaantok na part. Dito nga ba to? Wala na. Okay, diretso na ako doon. Dito. Okay. Kailangan ko yung susi. Susi. Hanapin ko muna yung susi. Ito yung susi, alam ko eh. Susi. Ayun, ito yun. Yun yung susi. Okay, labas na tayo. So, yung mga nakalaro na again nung Silent Hill F, balik kayo dito guys, Silent Hill 2, may enjoy nyo to. Kasali to sa sa Game of the Year Award. Hindi siya nanalo, pero kasali siya. Sa nominee, yon, sa nomination sa Game of the Year Award. Mamaya ko na to i-stop pag nakita ko na yung unang kalaban. Unang kalaban dito yung mga para mga deform na mga babae. Subukan ko nga to. Taas ko pa nga yung graphics nito. Tingnan natin kung kayang-kaya nitong. Huwag nyo nang i-ray tracing kasi pag ni-ray tracing yan, talagang hirap pang handle sa ray tracing sa totoo lang. I-balance nga natin to. Then ito, quality na lang natin. Okay? Quality. Tingnan natin kung kaya niya pa rin. Yun, 50 frames, 74 frames. Okay, kaya niya pa rin. So, kapag grabe to, no? Lupit nito, ah. Naka 720p lang kasi siya, pero hindi mo mahalata, eh. Saka ang galing rin ng mga upscaling technology ngayon, no? Yung mga FSR. Grabe, oh. So, kung wala kayong FSR, guys, pwede nyo itong lagyan ng lossless scaling. Doon naman siya ginagamit. Diba kasi ibang game, wala siyang FSR, lalo yung mga lumang games. Wala pa kasi mga built-in na FSR yun, saka yung frame generation. So, para magkaroon ka nun, guys, ay kailangan mo ng lossless scaling naman. Stop na nga natin to. Tagal. Nakakapagod na mag-test. Ilang oras na ako dito.
So ito na guys yung final ititesting natin na gustong-gusto ko na horror games. Itong The Walking Dead na Telltale series. So ang Telltale series guys ay isa siyang studio na gumagawa ng mga games. Pero wala siyang sariling yung IP o intellectual property. So ang mga games niya guys ay based sa mga movie, based sa mga TV series, kamukha nitong Walking Dead. Meron rin siyang Batman na natapos ko na rin, Jurassic Park. So gumagawa siya guys ng mga games tungkol doon. Tapos yung mga games siya guys ay para siyang para ka lang nanonood ng story tapos mamimili ka kung ano yung gusto mo na mangyari doon sa storya. So natapos ko to, 1, 2, 3, 4 yata, pati kay mission natapos ko rin yun, chinaga ko yan. Yan, so nakita nyo kanina maliit lang siya. Yun yung isa sa mga issue ng ROG Ally X. So play na natin to. Okay, so ito guys, natapos ko na to again. Pero tinapos ko to sa Xbox. Dami kong handled, no? So iba-ibang games sa iba-ibang device ko siya tinatapos. Para naman masabi ko dun sa asawa ko na ginagamit ko lahat ng mga pinagbibili ko. Talagang mahuhook ka kaagad dito sa simula pa lang. Kasi kahit na horror siya, chill lang siya. Hindi siya mahirap. Ngayon, pakita ko sa inyo. Nung una, parang tingin ko corny to pero napanood ko siya kay Petix. Kilala niyo naman si Petix, di ba? Ang galing mag-vlog noon. Isa sa mga idol ko yun Tapos nung nakita ko sa kanya, tinry ko siya. At yun nga, sa una pa lang na game nito, ito ang part 1, na-hook na kaagad ako dito. Tapos hanggang sa si Clementine na yung kinokontrol ko. Tapos nakita ko rin dito si Glenn. Why do you say that? Sa The Walking Dead. Ayun, sorry, hindi ko napakita sa inyo. Lord knows how many. Usually it's about now I didn't do it. Yan nakita niyo yan. So may mga choices siya dito. Pwede kayong mamili dyan. So para ka lang nagkukwento. And what do you say? I say, yep, I know you did. So dito wala pa yung mga zombie. No? So paparating pa lang yung mga zombie dito. You've got an opinion then? Yan, ganyan lang siya guys laruin. I go in for that innocent till proven guilty thing. Ay, hindi pala zombie. Hindi pala ambulansya, pulis pala yun. Ganyan. Para ka lang nanonood ng movie o ng TV series. I got much choice? Sure don't. Tapos bawat decision mo, magbabago yung mangyayari sa susunod na mga episodes. No? Kasi by episodes to Mistake. It wasn't me. Kaso nung nilaro ko yung part 1, part 2, part 3, part 4 nito, na-burnout ako sa larong to. Tapos nilaro ko pa yung Batman na Telltale series rin. So na-burnout rin ako doon. Kaya ang tagal kong huling naglaro ng Telltale na games. Pero ngayon parang gusto ko ulit bumalik, no? Yung Jurassic Park naman. Kasi yung anak ko nahihilig doon sa mga dinosaur Gusto ko tuloy i-try yung Jurassic Park na Telltale series. I got another good one for you. This one's a little bit less depressing and a bit more hilarious if I do say so. This other time... Yun, dead. Diba? Para ka lang nanonood again ng movie. Ulit-ulit. So guys, kung gusto mo again ng mga chill na mga game, so very recommended talaga yung mga Telltale na mga games. So meron niyang Walking Dead, Jurassic Park, Batman, Wolf Among Us. Yan, so meron rin yan guys. So dito ko na siguro tatapusin tong vlog na to. Kasi kanina pa ako dito. Ang dami ko ng tinesting na games. So yan guys, again yung mga ilan sa mga recommended ko na mga horror games na pwede mong laruin ngayong mag-Halloween. Kasi di ba masarap maglaro ng mga games o manood ng mga video ng mga pelikula kapag Halloween na mga nakakatakot. Kung nagustuhan mo naman tong video na to, syempre wag mo na makakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. I-like mo na rin tong video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell para like kang updated sa mga vlog ko about sa mga gadget. So yun lang, maraming salamat ulit sa inyong lahat. Hanggang sa muli, paalam!